empowerment comes from God's strength and His presence as we learn, grow, and support one another tonight. Amen. Po magsimula na. Lance? Opo.
Proceed po sa ating opening prayer. Bro Alain. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Tayo po ay dumulog sa ating pambungad na panalangin. Diyos naman na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na to. Na pinagkaloob niyo sa amin ngayon para sa gawain na to, Panginoon. Sa inyo po namin itinataas, Panginoon, ang gawain na to. Ang magpalakasan para sa panalangin, Panginoon. Lord, nagpapasalamat kami at binigyan niyo kami ng pagkakataon kahit kami po ay nasa malayong lugar, Panginoon. Salamat sa kamay na pinagbuklod-buklod mo kami na magtipon-tipon para sa gawain na to. Maraming salamat, Panginoon. Tunay ngang napakabuti mo sa buhay namin. Lord, nagpapasalamat kami sa panibagong buwan, Panginoon. Ngayong buwan ng July, Panginoon, na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Sa nakalipas na buwan, Panginoon, papasalamat po kami sa pinagkaloob niyo sa amin ng mga pagpapala, Panginoon, pagpapalang physical, pagpapalang spiritual, Panginoon. Talagang napakabuti mo sa buhay namin, Panginoon. Lagi kang nakatungay sa mga buhay namin. Kahit alam namin, Panginoon, na may mga pagsubok, suliranin kaming kinaharap nung nakalipas na buwan, Panginoon. Ngunit napagtagumpayan namin, Panginoon, dahil alam namin na riyan ka, Panginoon, sa buhay namin. Hindi niyo kami pinapabayaan, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na itong panibagong buwan, Panginoon, ng July, Panginoon, may mga kakarapin na naman po kami panibagong pagsubok, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na nagtitiwala kami, Panginoon, sa kapangyarihan mo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na hindi niyo kami pababayaan, Panginoon, sa bawat oras ng buhay namin, Panginoon, sa pamilya namin, maging sa mga kapatiran namin, Panginoon, sa Him family, Panginoon, na mayroong mga pinagdadaanang pagsubok, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na matagumpay na kami. Dahil alam namin, Panginoon, na napagtagumpayan mo na ito, Panginoon, dahil sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na mas lalo kami magtatagumpay kung kami ay lalapit sa iyo, Panginoon. Lord, tinataas ko rin po, Panginoon, ang gawain na ito. Balutin niyo po na inyong banal na Espiritu, Panginoon, ang gawain na ito. At ang mga tao na gagamitin mo, Panginoon, sa gabing ito, pagpalain niyo po sila sa maghayag ng iyong salita, Panginoon. Si Pastor Alvin Katakutan, Panginoon, ang aming punong lingkod, Panginoon, punong pastor, Panginoon. Pagpalain niyo po ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, Panginoon. Ipagkaloob niyo sa kanyang dagdag na karunungan, Panginoon, para sa mga salita na ihahayag niya ngayong gabing ito, Panginoon. Naway hindi lang, Panginoon, tumimo sa aming mga puso't isipan, Panginoon, kundi lumago, Panginoon. Lumago sa buhay namin, Panginoon. At gawin namin siyang maging gabay sa bawat araw ng buhay namin, sa araw-araw, Panginoon. Lord, nagpapasalamat ulit ako sa inyo, Panginoon, sa gabing ito. Napakabuti mo at kami naririto, Panginoon. Binibigyan niyo ng pagkakataon sa bawat araw, Panginoon. Sa loob ng buong araw, Panginoon, papasalamat kami sa mga kalakasan na binibigay niyo sa bawat isa sa amin ngayon, Panginoon. At kami na narito ngayon sa iyong harapan, Panginoon, nagtipon-tipon, Panginoon, para purihin ka at sambahin ka, dakilain ka. Maraming salamat ulit, Panginoon. Sa iyong pinakamataas na papuri pa sa salamat at pagsamba. Sa pangalan ng anak mo si Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y dadako sa ating declaration. Eliza. Join me with our declaration. My body is the temple of the Holy Spirit, cleansed, redeemed, and sanctified by the blood of Jesus.
My members, the parts of my body, are instruments for righteousness, yielded to God for his service and his glory. The devil has no place in me. The devil has no power over me. No unsettled claims against me. All has been settled by the blood of Jesus. I overcame Satan by the blood of the Lamb and by the word of my testimony. And I love not my life unto death, for my body is for the Lord, and the Lord is for my body. I am the righteousness of God in Christ Jesus. To God be all the glory. Amen. Amen. Hanggat ngayon po, tayo po ay darako sa ating empowerment. Ating pong i-welcome ang ating Pastor Alvin Katakutan. Amen. Antayin po natin ulit yung chorus. And I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Worship you. And I worship you. I worship you. I know you know. The reason I live is to worship you. Let's worship the Lord. Let's honor the Lord. Let's thank the Lord. Thank you, Father. Heavenly Father, thank you. Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords, you are the great I am, who was and is to come. We honor you. We worship you. We honor you. We worship you, God. Hallelujah. Thank you for the presence of the Holy Spirit in our midst today. Amen and amen. Praise God. So mamaya po, ang mga prayers ay very specific dahil meron pong very important prayer na gagawin po si Pastor Robert about the month of July. Okay? So para patuloy tayong na-align. So maximum po yung 4 to 5 minutes. Hanggang doon lang po yung prayer nyo. Pag lumalampas kayo, umaabot kayo ng 10 minutes, baka hindi na po kayo namin i-assign next time. Kasi mahalaga po yung oras natin dito, okay? Be specific sa mga prayers. Tuturuan ko rin po kayo, makakatulong po sa mga na-assign mag-pray. Iwasan po ninyo yung paulit-ulit na mga pagbanggit sa pangalan ng Lord. Okay? When prayers. Makakatulong po yun. Yung parang kikipag-usap ka sa tao, hindi mo naman kailangang banggit-banggitin lagi yung pangalan niya. Halimbawa, sabi ko kay Brother Nestor, Brother Nestor, alam mo ba kanina, Brother Nestor? Brother Nestor, alam mo, Brother Nestor, kumain kami kanina, Brother Nestor. Alam mo, Brother Nestor, kanina, Brother Nestor. Okay? Ang point ko, huwag kayong paulit-ulit ng pag-use ng name of the Lord. Si Mrs. po, ganun siya nung una. Lagi ko siyang kinokorek hanggang natuto po siya. Ganito po prayer ng iba. O Lord God, O Diyos, Ama, sa oras pong ito, O God, sa oras na ito kami lumalapit, O God, ulit-ulit, walang nabubuong prayer gawa nung ang mga words is paulit-ulit. Okay? Simple lang, kausapin niyo si Lord. Father, we thank you today. Kami lumalapit, huwag na niyo babanggitin. Minsan, banggitin niyo, pero yung ulit-ulit siyang ganun, hindi kayo matututong mag-pray. Amen? Natuto po ba kayo? Nag-learn po ba kayo sa mga sinabi ko? Sa mga umaabot naman ng napakahabang oras, gawin po ninyo yun sa personal nyo, sa private. Wala namang problema kahit umaabot pa kayo ng 5 oras na pipray. Nagmaganda yon. Pero sa mga ganitong public, masyadong vina-value natin yung ating mga orasan. Amen? Maging sa mga cell groups po, paalala ko, huwag kayong, baka iiwanan kayo yung mga cell group members nyo
kapag masyadong mahabang mga gawain po ninyo. Salamat po. So ito pong ating month is a month of July, first day. And Pastor Robert will pray for month of July later. Kingdom first. So ang ating pong theme for the month ay seek first the kingdom of God. So kung maalala po ninyo yung offering noong Sunday, ang ganda po ng banat ni Sister Jennifer, no? Sino ba talaga ang priority mo? Ayan, ang ganda nun eh. Ang ganda po ng tanong na yun. Pagkatapos kang binless ng Lord, binigyan ka nga ng trabaho, binigyan ka nga ng lakas, sa finances mo, sino ba talaga ang priority? Diba? Parang dudugtungan ko lang ito dahil ang ating theme for the month is all about seek first the kingdom of God. Yung nakaraan ay it's all about humility and servanthood. Sino po ang merong natutunan doon sa humility and servanthood? Sino may natutunan hindi naman siya napamuhay? Hallelujah. So mahalagang isa sa pamuhay po natin kasi when you put it into action, doon ka palang nababago. Pero kapag tagapakinig ka lang, sabi ng Bible, dinadaya daw natin ang ating sarili. James 1:22-23. Konti lang ang review lang ito dahil summary lang ang share ko sa inyo. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Same sa Luke chapter 12, verse 31. So ang utos ng Panginoon, prioritize natin hindi ang pera. I-prioritize natin hindi ang trabaho. I-prioritize natin hindi yung mga pasyalan natin. Hindi yung birthday yan. Hindi yung mga barkada. I-prioritize natin hindi bisyo. I-prioritize natin hindi si Marites. Okay? I-prioritize daw natin ang kaharian ng Diyos. Yun ang utos. Seek first. Galing mismo kay Jesus Christ. So, ina-align ni Jesus Christ ang buhay natin sa dapat niyang alignment, dapat niyang kalagyan. Kaya nga po, kingdom first and then provision follows. Yun ang verse. Kingdom first and then provision follows. Basahin natin ulit. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Sabi niya, and all these things will be added, magfa-follow. Kapag inuuna natin eksakto yung utos ng Lord na hanapin ang kanyang kaharian. The kingdom is a section of your life. Ulitin ko, the kingdom is a section of your life. It is the center of everything else, orbits it. When the king is first, the resources follow the king. The resources follow the king. Tingnan po ninyo itong mga tatlong bagay na gusto kong i-share sa inyo. Kingdom focus aligns provision. Kingdom focus align provision. Kaya ang nangyayari kapag nasira ang ating focus, hindi siya sa king at saka sa kanyang dominion, king dominion sa kingdom, pag wala doon ang focus natin, ang ibig sabihin nasa ibang focus natin. Kaya that's why maraming pagod. Masyadong maraming nagwo-worry, maraming mga anxieties, may mga nadidepress, pinapasukan ng kalungkutan. Kasi hinahanap nila yung resources doon sa things of this world, which is lahat temporary sa mundong ito. Tignan po ninyo yung compass. Okay? Alam niyo yung compass? Yung ship, no? Doesn't get wind just by moving. Sabi niya, it gets wind by setting it sails north. When you set your life toward the kingdom, heaven's wind, provision, doors, favor starts pushing you. Yun ang sabi ng Luke 12:31. Seek. Ang ibig sabihin ng seek is to pursue, chase, make primary or priority. Hindi nung compass, no?
So, tingnan po natin itong kingdom insight. Provision is not the goal sa buhay po natin. It's the byproduct. Chase the king, pursue the king, not the crumbs. The crumbs follow the king. Mahalaga po, kapag may kingdom focus, may na-align yung provision sa buhay po natin. Number 2, tignan po niyo ito. Anxiety comes from misplaced priority. So therefore, kaya marami anxieties, may depression, may sadness, may confusion, alam nyo, hindi naintindihan ng salitang priority ang kaharian. Priority is not attending church. Priority is not going to church. Hindi ganun ang ibig sabihin ng priority. Ang usapan dito, ikaw at ang Diyos. Talagang sobra kaganda, kasarap ang relasyon mo sa Kanya. Yung kaya mong, hindi mo kayang ipagpalit ang presensya ng Diyos sa binibigay na saya ng mundo. Diba? Nung nakaraan, nag-share ako sa inyo. I pray marami nakakuha nun. Sabi ni Jesus sa John chapter 7 verse 37, "Come to me and drink." Sino man sa inyo na uuhaw, lumapit sa akin uminom. Sabi niya, mula sa kanyang belly, mula sa kanyang sinapupunan, sa kanyang kaloob-looban, dadalaw yung tubig ng buhay. That river of joy, that river of love, that river of happiness, dadaloy daw yun. Kasi sinabi ni Jesus Christ yun, umiiyak si Jesus Christ at sumigaw kasi siyang sabihin niya yun. Dahil ang dami sa panahon yun, sineselebrate nila yung piyesta. May piyestahan kasi. Yung tubig doon, nag-i-enjoy parang sangwang basa sa atin, no? Kasi inaalaala nila yung piyesta na ginawa ng Lord sa Old Testament, talagang nagkaroon ng tubig mula sa disyerto. Taon-taon sineselebrate nila yan. Ang saya-saya ng mga tao, umiyak si Jesus Christ. Lang totoong saya ay hindi yung mga tradisyon, hindi yung piyestahan, hindi kainan, hindi maritesan, kundi ang totoong saya ay yung uminom ka mula kay Jesus Christ. Ang tawag doon, priority. Ang totoong saya ay yung katulad ng ginawa ni Maria. Nakikinig siya na nahimik sa mensaheng kaharian na dala ni Jesus Christ. And then si Martha, wala din namang problema sa ginagawa ni Martha. Service din yung sa kanya. Kaso nakafocus lang siya doon. Mas gusto ni Jesus Christ nakikinig tayo at sumusunod sa kanya. Tingnan po niyo itong katotohanan. Worry is worship misdirected. Wow. Ang worry ay pagsamba pala siya. Pagsamba, hindi sa Diyos. Pagsamba sa things. Ito po ay worship misdirected. Ito yung food, clothes, worry about tomorrow. Tignan po niyo yung backpack. Dalawang travelers daw po. One carries a 50 pounds backpack of what if, sabi niya, on his back. The other hands, the backpack to guide and walk light. Yung anxiety equals trying to carry what only the kingdom can carry. Ano po ba ang binubuhat natin? Tingnan po niyo yung kingdom insight. You can't seek first and worry first at the same time. Hindi pwede. You can't seek first and worry first at the same time. One dethrones the other. When priorities shift, peace return. Kaya kahit yung mga hindi nila release yung kanilang tithes, alam po ba ninyo ang reason? Worries yun. They don't really trust the Lord. Hindi talaga nila kayang pagtiwalaan ng Diyos. Sa hinihingi ng Diyos, galing nga sa Diyos ang 100%. O subukan kita anak, ibigay mo sa akin ng 10 para na sa ganun
maisulong ang aking kaharian, nang sa ganon maraming matulungan, nang sa ganon maraming maabot sa mission, magpatuloy ang gawain, may mga pambayad tayo, may mga pambili ng ganito, may masuportahan tayong mga manggagawa. Yung mga ganong, pag hindi natin ma-release yun, we don't really trust the Lord. Ang ibig sabihin ng meron ka is worry. And worry is a worship misdirected. Medyo matalim yun. Pero kapag nakuha ninyo yun, sabihin nyo, aray, thank you, Lord. Yung iba naman, nakakala nila, tithing, kapag nagbigay sila, tithes na. Hindi po ganun ang tithes. Tithes ang ibig sabihin, 10. Yung iba, may sahod kang 1,000 euro at ibinigay mo 50 euro. Hindi po tithes yun. Kasi kulang siya. Ang tithes ay 100. If I really trust the Lord, ang ibig sabihin when I release that, ang tawag doon, seek ye first the kingdom of God. Inuuna mo siya and then makikita mo, provision will come. Hindi mo naman pala ako kaya pagtiwalaan. Choice mo yan. Ikaw lang mabibigatan. Number 3, last po. Righteousness attracts God's supply. Righteousness attracts God's supply. Sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yung righteousness ang ibig sabihin, right alignment with the King, right standing, right living under the King. Yung sinasabi ng King. Sinusunod mong eksakto. Alam niyo yung magnet, yung iron feeling, those chase the magnet. Iron filings don't chase the magnet. The magnet pulls them when they're aligned. When your decisions, money, time align with kingdom values, God's supply is drawn to you. Tignan po nyo ang insight. Heaven supplies what it can trust. Ulitin natin. Heaven supplies what it can trust. Righteousness is a proof. You'll steward it for the kingdom, not just for you. Ang ganda, no? Heaven supplies what it can trust. You really trust the Lord? Kaya mo bang i-release ang lahat? Alam mo yung mga umiiyak talaga na re-release, yung mga taong nagkakaroon sila ng total surrender. Lord, I trust you. I surrender my life. I surrender this money. I surrender this house. I surrender everything na naka-attach sa'yo na rin kasi sinurrender mo ng buhay mo. Hindi naman pwedeng, Lord, I surrender my life. Huwag naman itong isang stick ng sigarilyo. Lord, I surrender my life. Huwag mo naman kunin ng tithes. Ang dami ko pang binabayaran. Tutulungan ka nga ng Lord na magbayad dyan. Kinukuha niya, trust me. I surrender my life. Huwag naman yung aking ganito. Hindi ko surrender itong aking unholy affair. Lord, I surrender everything. Hindi pwede. When you surrender everything, lahat ng naka-attach sa buhay mo, naka-surrender na rin sa Lord. So let us seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. God bless you. Back to you, Sister Jen.